By the way, manunod ka ba sa Araneta? Ng ano? May boxing ah. Hindi ka na sabi. May boxing daw nirecheck si... namin, hindi available ang Araneta, may conflict eh. So nagpapalang kami sa Rizal Memorial. so Baka tuloy pa mag-announce rin. kami mamaya. So tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung boxing. Depende kay Vice Chair Baste kung tuloy niya. Pero mag-set up na kami na rin. And nagkahamon na eh. Hindi naman balikan niya. Charge for a cause eh. Diba? Oo nga. Mag-set up kami na rin para kay pinabackup ko naman si Chief PNP natin. Opo. But kidding aside, kidding aside, syempre, yan, para kantsawan yan, Anong say mo doon na umabot na sa ganyan na secretary na hinamon ng, ano ba si Baste ngayon? Vice Mayor o Mayor? Parang Mayor, Acting Mayor siya. Acting Mayor. Acting Mayor. Hinamon ng Acting Mayor ang PNP Chief sa isang suntukan. Umabot na tayo sa ganyan, Secretary. Ayun kasi yung kultura na gusto natin palitan eh. Diba? Justice or settlement of disputes shouldn't be done fist to fist, man, 'di ba? Ang pinopromote ka ng presidente that the rule of law must prevail all the time. If you have a grievance, then So, yun nag-sit up na po. Magsi-sit up na po pala ng ring. So, Baste, siguro maghanda ka na kasi talagang pagbibigyan ka po ni General Torre. Sana wag mong pairalin yung takot mo. Ikaw yung naghamon eh. 'Di ba? Si General Torre nag-response lang naman sa hamon mo at saka makakabuti yun para sa mga naapektuhan ng baha. Makakatulong yun para sa kanila. Vaccine charity ang tawag diyan, 'di ba? O sana magpakita ka sa araw na yon. Kasi ang pag hindi ka nagpakita, ang magiging tingin ng mga Pilipino sa iyo, bakla ka. Ha? Sana wag mong gayahin yung tatay mo na mahangin lang pero takot. Ha? Kasi si Carbonell, hinamon na yung tatay mo, hindi naman nagpakita. Naduwag. Sana wag mong gayahin yung tatay mo, ha? Panindigan mo yung sinasabi mo, Baste. Kami na mga supporter, darating kami dyan. Ha? Aantayin ka namin. Dahil excited kami manood ng laban ninyo ni General Torre. Diba? Totoo yan, antayin ka namin. Pero kung tatanungin nyo ako, saan ka ba ballpoint man? Doon po ako kay General Torre. Diba? Doon po ako sa tahimik lang, Hindi yung puro hangin. Ayaw ko sa mahangin. Ayaw kong kumampi sa mahangin, baka ilipad tayo. Oo, mahirap kasi yan eh. Parang lata na walang laman ng ingay. Acting mayor ka pa naman, tapos ganyan ka. Diba? Alam ko, natatakot ka na. Pero Baste, panindigan mo yun. Pakita mo na ikaw yun, kayang-kaya mo si General Torre. Mas malaki pa yung katawan mo kay General Torre. Kaya nga lang, ampaw yung katawan mo. Baka hindi ka tumagal. Awa ka sa sarili mo. Anyway, ito yung bibigyan natin ngayon ng reaction mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. And kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre mga pre, may TikTok po tayo, may Facebook page. Sana po inyong suportahan ang ating mga social media accounts. Okay? Share ninyo ang video nito mga pre. At eto na, at bigyan na po natin ng reaksyon itong usapang boxing. Diba? Tingnan natin. Natatawa ako dito kay Baste. Kay Baste po ako natatawa. Kasi muli, alam mo yung parang siya, parang hangover nung nasabi niya yun. Diba? Tuloy natin. By the way, manunod ka ba sa Araneta? Ng ano? May boxing ah. Hindi ka na sabi. May boxing daw si... nirecheck namin, hindi available ang Araneta, may conflict eh. So nagpapalang kami sa Rizal Memorial. so Baka tuloy pa rin. mag-announce kami mamaya. Rizal Memorial. Tuloy pa rin yung boxing. Depende kay Vice Chair Baste kung tuloy niya. Pero mag-set up na kami na rin. Yan. Magsi-set up na po ng ring. Kasi malapit na po yung laban. O Baste,
Maghanda ka na, huwag ka matakot, akong bahala sa'yo. Oh, yun ang problema kay Basti eh. Ang tapang niya sa camera, men. Yung tapang niya. Mapapahiya ka na naman dito pag di ka nagpakita. Sasabihin ka, bakla ka pala. Basti, bakla ka pala. Kapag hindi ka nagpakita. Okay? Pero pag nagpakita ka, feeling ko mabubugbog ka, Basti. Bakit? Si General Torre, may training yun. Ikaw yung training mo, bunganga lang. Ha? Bunganga lang. Maingay po yung bunganga. Pagdating po sa physical, ang mananalo po, physikalan, boxing, ang mananalo po, si General Torre. Pero pagdating sa bunganga po, talo po si General Torre dyan. Malakas po yung bunganga ni Baste. Puro hangin. Ah. Sige, tuloy natin. And nagkahamon na eh. Oo, Hindi naman balik oo, niya. Charge for a cause eh. Diba? Oo nga, Pero oo nga, kami na oo. rin para kay pinabackup ko naman si Chief PNP natin. Opo. But kidding Diba? aside, So, kidding aside, syempre, yan, para kantsawan yan, Anong say mo doon na umabot na sa ganyan na secretary na hamunan, hinamon ng, ano ba si Basti ngayon? Vice Mayor o Mayor? Parang Mayor, ng acting Davao. mayor siya. Acting Mayor. Acting mayor. Hinamon Oo. ng acting Mayor ang PNP Chief sa isang suntukan. Umabot na tayo sa ganyan, Secretary. ayun kasi yung kultura na gusto natin palitan eh. 'Di ba? Justice or settlement of disputes shouldn't be done fist to fist, man, 'di ba? Yung ang pinopromote ka ng presidente that the rule of law must prevail all the time. If you have a grievance, then ilabas mo sa korte o mag-complain ka, i-blatter mo. Pero para pangahamon ka ng suntukan, mayor ka pa naman isang pinakamalaki city sa Mindanao. Parang pasensya na sa word mas matindi pa po siya sa Mongoloid. May acting mayor ka tapos ganyan ka mag-isip. Isip bata ka. Buti pa nga yung mga Mongoloid. Yung iba bibigyan ka pa ng tinapay, yayakapin ka pa, ilalove ka nila. Pero si Basti mas matindi pa doon. Kabaliktaran. Isip, kulangot. Diba? Magaling na maghamon. Diyan kayo magaling sa pagiging inutil. Masakit. Pero yun yung katotohanan. Alam mo naman puriin kita, hindi ka kapuri-puri. Para kang tanga. Anak ka ng dating Pangulo. Yun na nga yung problema eh. Anak ng dating Pangulong mahangin. Oh, di ba? May mataas ang tingin ng tao sa'yo. Tapos maghahamon kang suntukan, anong sasabihin ng mga bata? Yun na nga eh. Tanga siya. Yun yung sasabihin ng mga kabataan. Yay! Galing talaga naming acting mayor na si Bastos, Duterte. Parang tanga. Hindi ka na lang sana naging politiko. Nag-boxing ka na lang sana. Basag tong mukha ni Basti pag talagang si General Torre po yung nakalaban nito. Yung batang nakikinig na okay lang makipaghamon ng suntukan. Na kung galit ka, sabihin mo suntukan na lang tayo. Parang doon ako nababahala na yung ehemplo natin sa kabataan. Tsaka dapat pa, siguro hindi si Basti nararapat maging mayor or acting mayor. Diba? Kasi parang wala po siya sa tamang pag-iisip. Ito ba'y epekto ng utot ng demonyo? Teko, yung nagtatanong lang naman, tanong lang po yun Huwag niyo mamasamain. Huwag niyo mamasamain. Hindi normal yung kanyang mga sinasabi. Parang may pagkasira, no? Ay nasisira. So, paano yan? Bilang DILG chief, ano yung pagsasabihan mo ba yan? Under din sa mga mayor, hindi ba?
Oo nga, well, we will give a, ano kasi yan yung freedom of speech niya at lahat, allowed naman yan. Pero, I think he should conduct himself in a better manner. Ngayon pa na naghihirap ang tao, ang dami na sa salanta, maghahamon sa suntukan. Diba? Porque hindi umuulan sa Davao dito sa Tamaan, dito sa Metro Manila. Oh. Hindi niya alam ang idadaan ng tao dito. Tapos suntukan naman hinahamon niya. Tumulong na lang siya. Oh. Kaysa maghamon ng suntukan. Opo. Ay, pero pinatuloy. Tumulong naman. Imbis maghahamon-hamon ka, tumulong naman sa gobyerno. Di ba? Huwag inutil. Anyway, batiin ko lang pala yung kaibigan natin na si Jake Magnus. Bukas yata birthday niya. Naku, happy birthday sa'yo, Tol Jake Magnus, ha? Oh. Huwag kang mag-alala, no? Pag tayo yumaman, bibigyan kita ng maraming chicks. Akong bahala sa'yo, ha? Oo, basta mag-enjoy ka lang sa kaarawan mo. Mabuhay ka ng hanggang 500 years. Once again, happy birthday sa'yo. Ha? Huwag masyadong magpapakalasing. Kailangan i-enjoy pa rin yung kaarawan, ha? Huwag masyadong lasing. Mahirap yan, baka ma-slide ka tulad ko. Ayan, na-slide ako. Nasugat yung kamay ko, ayan. Lasing eh. So, salamat sa mga nag-share ng video natin. Tuloy natin to. Lang din ni PNP Chief. Sabi ng PNP Chief, hindi ako atras. Gusto mo sa Araneta, gawin nating benefit fight Sinabi ko naman sa inyo, bulldog yun. Di ba? Pitbull Di ba? Hindi umaatras yun Sobrang pagkalalaki yun. Di ba? Tapos sinakyan mo pa. Sabi mo, hindi available yung Araneta, Rizal Coliseo. Ano sabi mo? Hindi talaga may concert So, tinanong niya. Actually, siya nagtanong siya nagsabi sa akin Sabi ko, sige, Rizal Memorial na lang kung gusto mo. Sus Marius. Pero hula ko, wala naman mangyayari dyan. Ayaw. Ang hula ko wala mangyayari dyan. Kantsawan lang. Kantsawan lang. Para sa akin, ready talaga si General Torre. Si Baste, mahilig mangantsaw. Akala niya masisindak niya yung tao. Diba? Hindi naman nangangantsaw po si General Torre. Siya lang po ay nagbibigay ng response doon sa binitawang mga salita ni Baste doon sa kanyang vlog ko, no? General Torre, seryoso. At least yung nasa isip niya, makakatulong yung boxing na yun sa mga nasalanta ng or mga binaha, di ba? Si Baste, ewan ko lang kung anong nasa utak yan. Yung minumura niya yung GPNP, mali naman yun. At tinahanap niya sa sapakan. Mali naman yun, di ba? Hindi dapat ni tayo nagmumurahan. Mga mature individuals na tayo. Respetadong individuals, tas magmumurahan. Di ho ba? Nga sabi ko kahapon. Siguro kayo, respetado. Pero si Basti, tangina, pang ano lang yan. Ang tingin ko dyan, pang ka na lang. Diba nung post ko, marami nang galit. Sabi ko, marami akong hinamak. Wala akong minura. Wala akong minaliit. Wala akong sinabing, papatayin kita. Wala akong sinabing gano'n Diba? Joke lang. Joke lang yan, no? Buti ka, joke lang, hindi death threat di ba? Oo, tama. So anyway, yun yung video, nag-set up na daw po ng ring, mayroon na, magsisit up na pala, ayan, so, Baste, handa mo na yung katawan mo para ampaw kay. So anyway, abangan na lang po natin, no? Pero kay General Torre po ako. Eto na, bigyan po natin ito ng reaction, kasi itong mga senador na to, nagre-reklamo. Ayon dito ilang senador dismayado sa kasunduang taripa sa pagitan ng US at Pilipinas. So, panoorin natin. Tila sobrang deado ang mga Pilipino. Ito ang hinaing ni Senador J.V. Ejercito sa napagkasunduang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, kung saan 19% na taripa ang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok sa United States, habang open market o 0% ang taripa sa US products na aangkatin sa bansa. Kung titingnan mo, sabi nga nila, sabi ng iilang senador, lugi tayo. Okay? Pero kung titingnan mo po,
mas mataas yung taripa ng ibang bansa kumpara sa atin. Mas mababa po tayo. Ngayon, sasabihin mong lugi tayo, napakalayo naman talaga ng agwat, di ba? Napakalaki ng kaibahan. Pero kung hindi naman po makikipagkasundo yung Pilipinas sa Amerika, mas lugi tayo. Nagigits niyo yun? Oh, bigyan ko kayo example. Bibili ako sa'yo ng bigas. Ikaw mismo na nanonood, bibili ako sa'yo ng bigas. Oh, bibilin ko ng 50 yung bigas. Okay? Pero pag ikaw yung bibili sa akin ng ibang produkto, 30 lang. Ha? Pag palagay ko bigas, bibilin ko sa'yo, 50 ang 1 kilo. Ikaw naman, dahil mas malaki yung hawak mo, mas malaki kang tao, ang bili mo ng kamote sa akin, 30 lang. Okay? Eh ngayon, kailangan namin ng bigas. Diba? Kailangan namin ng bigas. Bumili sa'yo. Or di kaya balik rin natin. Magpapasok kami ng produkto dyan sa area mo. Okay? Magpapasok kami ng produkto dyan sa area mo. Anong ipapasok namin? Bigas. Ibebenta namin yan. May komisyon ka. Pagpalagay nating 19%. Pero pag ikaw nagpasok, kasi marami kang supply, mas malaki ka. Okay lang, 0%. Kasi maliit lang kami. Magpapasok ako dyan. At alam ko sa sarili ko, marami akong kikitain pag pumasok ako dyan. Kasi lugar mo yan eh. Ngayon, lugi kung titingnan mo. Pero ito pa, kung hindi ako papayag sa kondisyonis mo, paano yung produkto ko? Makakapagpasok pa ba ako sa'yo? Siyempre hindi. Paano na yung produkto ko? Mabubulok yung produkto ko. Kasi hindi ako pumayag sa gusto mo, ikaw naman na may-ari ng lugar, hindi ka rin papayag na makapasok yung produkto ko dyan. So ano mangyayari? Lugi. Tapos yung pakikipagkaibigan natin, wala na. Kasi hindi nagkakasundo eh. Wala tayong magagawa. Donald Trump yan. Mas malaki ang Amerika kumpara sa Pilipinas. Kailangan nating sumunod. Hindi naman tayo inaapi eh. Diba? Ang bait pa nga nila nung nagkita sila. Amerika yan. Donald Trump yan. Wala tayong magagawa. Mas lugi po tayo kung hindi tayo susunod sa gusto ng Amerika. Mas lugi tayo. Isipin nyo may mga Pilipino dun sa Amerika. Ha? Yun ang isipin nyo. Ayon kay Senador JV, akala nito ay Little Brown Brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit bakit anya tila laging naiisahan ng mga Pinoy sa mga ganitong usapan? O sige, pagpalagay natin, JBRC to, hindi pumayag si Pangulong Bongbong Marcos, edi walang usapan na naganap. Kumusta ang Pilipinas? Ready na naman yung China, aapihin na naman tayo kasi wala, yung Amerika tayo eh. Hindi nagkasundo eh. Ano, JB? Utak ba? May utak ka? Itong mga tuta talaga ni Digong, talagang, di ba? Puro na lang halatang halata na eh. Anya, sana ay gawing patas man lang kung tunay nakakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Senador O isa pa to, yung mahaba yung baba. Ano kaya reaction niya? ni Marcos na Hindi kailangan ako fake news ha, totoo naman talaga eh. At hindi ako nanlalait. Totoo naman talaga. Alangan namang sabihin ko sa'yo, hindi mahaba yung baba mo. kanyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa presidential sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dudang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Pero tayo yung pinakamababa kumpara sa ibang bansa. Imagine, tayo yung mababa kumpara sa ibang bansa. So mas lamang, kahit paano, mas mataas pa rin yung tingin ng Amerika sa atin. Mababa tayo eh. Di ba?
Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahon na anya para tingnan ng Pilipinas ang ibang trade partners. Sa kabila nito, kinukonsidera pa rin ni Senador Vicente Soto III ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na most fruitful o pinakamabunga at produktibong pagbisita ng presidente. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming Ito naman. Panoorin po natin to. Posible raw pumabor sa Pilipinas ang pagpataw ng mas mataas na taripa ni US President Donald Trump sa ilang trading partners ng Amerika. Mas malaki kasi ang buwis na ipinataw. Ito, 3 months ago tong video na to 3 months ago. So, tariff rate na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas, mas maliit kumpara sa ibang bansa. Ito. Sa ibang bansa, kaya baka kasi ang buwis na ipinataw sa ibang bansa, kaya baka maglipatan daw sa atin ang investors. Mas maliit sa atin. So, posibleng mangyari na ang mga investors po, lipat sa atin. Matalino ang ating Pangulo, di ba? Posible yun. Mas mababa sa atin eh. Sa frontline ng balitang yan, si Camille Samon. Ulitin ko kasi naputol-putol ko. Ito. Posible raw pumabor sa Pilipinas ang pagpataw ng mas mataas na taripa ni US President Donald Trump sa ilang trading partners ng Amerika. Mas malaki kasi ang buwis na ipinataw sa ibang bansa, kaya baka maglipatan daw sa atin ang investors. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. What we do is we cut it in half. Pasabog ang inanunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang tinawag na Liberation Day, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinatawan ng Amerika ng mataas na tariff o buwis sa mga produktong ine-export o ipinapadala natin doon. Pero kung ikukumpara sa mga karatig bansa natin sa ASEAN, di hamak na mas maliit ang taripa na pinataw sa Pilipinas. Ayan Pero sa atin, naging 19%. I think 19%. Sa Cambodia, 49%. Tangina, halos kalahati. Vietnam. Tayo po ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang-siyam po tayo. Sa pinakamababa. Pang-siyam tayo sa pinakamababa. Ano pang nire-reklamo nyo? Ano pang sinasabi nyo, lugi tayo? Tayo nga yung parang, teka lang, mga Pilipino, mahal talaga ng Amerika. Kasi bakit? Tingnan mo, tayo yung pinakamababa, 17%. Masama pa yung loob nyo. Pinas na 17% lang. Kaya para kay Special Assistant to President for Investment and Economic Affairs na si Secretary Frederick Go, pwede itong maging bentahin ng Pilipinas sa ibang bansa sa ASEAN. I think it's really an opportunity for the Philippines to attract investments from all these countries. Pag ganun po yung nangyari, marami pong magkakaroon ng trabaho dito sa ating bansa. Bansang Pilipinas. Maraming magkakaroon ng trabaho dito. Kasi ang baba 19%. Kumpara sa ibang bansa, halos kalahati. Tapos lugi pa tayo. Ay, naku po. Grabe itong mga senador ng mga aso ni Digong talaga, no? Dapat kasi always tayong positive sa mga nangyayari sa ating bansa. Basta naman sa tingin naman natin okay, wala namang paninira, pakikipagkasundo lang naman yung ginagawa ng ating Pangulo, masama pa rin sa inyo. Ito si GDR, ito naging bulldog na rin to Diba? That have been imposed with higher tariffs, we have an opportunity to capitalize on this. Ayon kay Go, mula nang i-anunsyo ng Amerika ang bagong tariff rates, marami na raw investors ang biglang nagka-interes na mamuhunan sa bansa. Bahala kayo dyan. Ating Agriculture Department may nakikita ring oportunidad para i-market sa Amerika ang iba pang produktong pwedeng i-export. If you look at it in as a general perspective, positive yun sa atin. It just means that
we should push for more sales into the US of our products. Pero sabi naman ng isang ekonomista, dapat tutukan at ipromote din ng Pilipinas ang iba pang sektor na mas malaki ang potensyal, gaya ng Business Process Outsourcing o BPO at Information Technology o IT. Ang pinakamalaking potential natin ay nasa information technology, software development. Dahil ito po, hindi naman ganun kalaki ang puhunan para magsulong ng ating IT. Kailangan po talaga makita natin, no, na ang Pilipinas ay maging parang Silicon Valley o kaya ay makasabay tayo sa ginagawa sa India. Sa ngayon, susubukan pa rin ng Pilipinas na makipagnegosasyon sa Amerika. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakatakdang makipagpulong si Trade Secretary Cristina Roque sa US counterpart niya para pag-usapan ang tariff rates at palakasin ang trade relations ng dalawang bansa. Ang Malacanang naman naniniwalang maliit lang ang epekto ng bagong taripa na ipinataw ng Amerika. Base naman po. Pag mga DDS vlogger po, yung nagbalita nito, masama po ang Amerika, masama ang administrasyon. Pinapasama po nila. Nakita niyo yung nilalaman ng balitang ito? Makakabuti po sa ating bansa. Although may 19% tayo, pero maraming mga investors po yung maglilipatan sa atin. At yung mga walang trabaho ngayon, kasi mahirap maghanap na ng trabaho sa Pilipinas wala na, sisiw na lang. Magkakaroon na ng trabaho yung iba. Pero pag DDS vlogger yung nagbalita niyan, masama po ang Pangulo, ang bansa, ang administrasyon, at ang Amerika. Ang mabait po, mabango sa kanila, China. Ayun. Yung mga maliliit yung titi, mga inchik na mga, ay naku po. Sa mga reports natin, hindi naman po Karamihan pa dyan, mga supot. kasi ganun kalaki yung ating ini-import, no? Or ine-export, hindi tayo malaki ang ine-export sa US. Nagbabalita mula sa Frontline. So anyway, yun, kung bobo kayo, hindi nyo maintindihan to. Mga DDS, kung bobo kayo, hindi nyo maintindihan to. Pero kung gagamitan nyo ng utak, maiintindihan nyo. Pero pag DDS kayo, kahit naintindihan nyo, handa kayong magpakatanga para lang sa mga dutae. Kahit maganda naman yung epekto nito sa ating bansa, papalabasin nyo pa rin masama. Well, problema nila yan, hindi na namin problema. At least kami, hindi namin ginagawang tanga yung sarili namin. Ngayon mga pre, bigyan naman po natin ito ng reaksyon. Ito si Lustay naman. Ay, bumida na naman po si Lustay. Grabe, no? Basahin po natin itong mga pinagsasabi niya. Sabi dito, ayon dito, sabi ni Sarah. Wait lang. Sabi po ni Sarah dito, ipunin po nating lahat ang tubig baha, tapos i-deliver natin sa Malacanang para may mainom siya. Para meron silang mainom doon. Ganun po ang gagawin natin. Diba? Tanga na po. Nagiging tanga na po ang ating Vice President. Wala na po sa katinuan. Puro na lang joke. Ang joke po, hindi yan makakatulong sa ating bansa, hindi yan makakatulong sa mga Pilipino. Okay? Hindi po normal sa isang Vice President ang palagi na lang nagjo-joke. Pero, masasabi ko lang, normal po yan sa mga high na high. Ginagamit po nila yan araw-araw. Yung mga joke na yan. Pwede namang mag-joke. Diba? Pero yung araw-araw, linggo-linggo, tapos pag-atake pa sa administrasyon, gawain po yan ng mga lutang. Gawain po yan ng mga sabog na sabog. Kung si Baste, high na high. Pero shout out muna, Oo. Isang high position, no? Yung mga kalaban ni Baste versus high na high. Sino ang high na high? Ay si Baste po.
Dating naman dito kay Sara Duterte, imagine, iipunin daw yung baha, padala daw sa Malacanang para may mainom yung Pangulo. Ba't kaya hindi mo ipunin yung baha sa Davao, Sara? Tapos inumin ninyo, pamilya ninyo. Oh, ipunin mo, higupin mo. Diba? Bagay sa'yo yan. Wala na sa katinuan po ang ating, tao ba to? Wala na sa katinuan eh. Nagiging Mongolia na po. Malakas po yung tama. Ano kaya yun? Pwede malaman? Ngayon dito, VP Sara Duterte ibinahagi ang isa sa mga solusyon niya sa pagbaha. Solusyon ba yan sa pagbaha? Puro ka na lang yung kwento. Yung paghukay nga kay Marcos Sr., hindi mo nga magawa. Sabi mo, hukayin mo si Marcos Sr., tatapon mo sa West Philippine Sea. Mukhang matutuloy talaga yung paghukay mo, Sara. Maghuhukay ka kasi yung isa doon sa ibang bansa, ikikremate yun eh. Maghuhukay ka para sa paglalagyan nun. Tama naman, di ba? Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang biro kung paano masusolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila. Ito'y sa gitna ng umano'y paninisi ng Administrasyong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Kamaynilaan. Totoo naman eh. Oo, sa panahon ni Digong, hindi naman niya nasolusyonan yung baha. Diba? Hindi niya nasolusyonan. Hindi kasi tinatrabaho. Kung ang Davao nga, na pagkaliit-liit lang, hindi nasolusyonan ni Digong. 33 years na muno ang mga Duterte dyan. Ang baha, hindi nasolusyonan. Walang pag-unlad ang Davao. Metro Manila pa kaya? Diba? Hindi kasi ito kasalanan ni PBBM. Kasi 3 years pa lang siya. Kasalanan ito ng nakarang administrasyon. Yung Davao nga, hindi masolusyonan. Manila pa kaya? Diba? Masakit talaga, Sara Duterte, pag nasisisi ang tatay mo kasi tamad yung tatay mo. Kaya puro lang kayabangan yung alam ng tatay mo. It's normal lang na mapag-usapan yung tatay mo. Naging pabaya yung tatay mo sa panahon niya. Sasama yung loob mo, wala kang karapatang sumama yung loob. Diba? So wala lang, parang tanga lang ating Vice President. Tingnan na natin. Manisi ka lang ngayon ng manisi, maniwala ka sa akin. Iiyak ka sa bandang huli. Iiyak ka. May hangganan ang lahat, Sara Duterte. Si Digong, nakuha na niya yung hangganan. Ikaw naman yung kasunod. Lahat kayo. Nakuha niya yung reward. Reward nga, kaya lang masama yung loob ni Digong. Ibang klase yung reward eh. Ikinulong. Sara, maniwala ka sa akin. Mayabang ka ngayon, matutulad ka sa tatay mo. Lahat ng pamilyang mga Duterte, kapag sila ay nakagawa ng pagkakamali sa batas, hindi kayo makakaligtas. Sa batas. Yun. So, anyway, mga pre, eto, bigyan po natin ito ng, panoorin lang po natin. Base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril kay sa ating bayaning si Benigno Ninoy Aquino, si Senator, kundi si Galman talaga. Dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok.
Akala ko po nung araw sa Batok, dito po pala. At salamat sa Sandigan Bayan, ipinahiram sa amin lahat ang ebidensya. Ngayon, ayaw nang i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Master Sergeant Pablo Martinez, kasi ang unconditional pardon. At iba po, commutation of sentence. So, dahil talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. So, dito po, napagtanto naming lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Ay bakit sinabi ni Sara Duterte, kasalanan daw ni Marcos Sr.? Diba para may masisi lang? Huwag po kayong magpapaniwala. Hindi. Huwag po kayong magpapaniwala. Ito'y para sa lahat Para sa lahat. Sasabihin ko lang sa inyo. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga tao na binayaran lang yung pagiging lawyer nila. Marami dyan. Marami akong nalalaman dyan. Marami akong kilala. Maniniwala kayo doon? Huwag po. Diba? Marami akong kilala. Si Juan de la Cruz. Naging lawyer yun yung si Juan de la Cruz, pero binayaran lang. Sino pa nga yun? Si Berto de la Cruz. Si Sara Montalban. Nagbayad lang yan para maging lawyer. Tapos, nang uto ng mga Pilipino. Nagtali-talinuhan. Diba? Huwag po kayo maniwala dyan, ha? Kaya po, sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin. Dapat lang ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan. Si Apo Lakay dyan, anak. Pero siyempre, ako na may maraming naririnig. Kaya nga, parang nagsisi rin ako at ako po'y pumunta sa labi niya at humingi ng paumanhin sa kanya. So, ayan ha, maliwanag po yun. Ha? Huwag po kayo magpapaniwala sa mga taong mangmang. Sa mga taong wala talagang alam. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga taong mahilig manira. Tandaan nyo, may utak kayo, gamitin nyo rin. So, ayan lang po yung ating video yun mga press. Ayan sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin mga pre. Ayan syempre, may TikTok po tayo, may Facebook po. Ayan Okay, follow nyo po yung ating mga social media accounts. Magkita-kita po tayo sa TikTok at Facebook. Ayan. Maraming salamat po mga pre. Ayan kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po kayong lahat.